Welcome back again to my YouTube channel. Nandito na ako ngayon sa Scarborough Town. Hintayin ko na lang si Marvin. Papunta na rin naman siya ngayon. Medyo malamig. Malamig pala talaga. So doon na lang tayo pupunta. Kasi doon binaba yung bus sa likod. Ayan. Ito tayo sa station. Sakit ng lalamunan ko. Nakita ko yung cake na gusto ni Marvin ditong babae. Guys, nandito na kami sa taas. Kasama ko si Bebe. Okay ka na? Okay na pakiramdam mo? Yan. Hindi sana papasok ka. Kanina kasi guys, inisip namin na huwag nang pumasok. Kasi nga, ayun, tinotomod. Masama pakiramdam kasi ni Marvin. Tapos, kagabi. Tapos kanina, naano niya. Kasi late na rin kami tumayo. Tapos, iniisip ko naman, sabi ko, ay ako naman, biglaan naman hindi papasok. Kasi hindi pa talaga tapos yung mga box namin. Magpapaalam sana kami. Oh, ayun pala, pwede na. Kasi papakuha na rin namin bukas. Tapos, sa kanina, sa pataas na kami ni Marvin, biglang may tumawag ng Crystal. So, si Marvin hindi ba nakakaapak dun sa escalator. Ako nakaapak na, hinila ko ni Marvin pabalik. Sabi ko, nag-ano na ako, nabababa na ako. Tapos si Ate Maria, bali, nanonood siya ng vlog namin mula daw na dumating kami dito. Mamaya na lang, ayun sila, tita. Ayan na sila, tita. Makipagkita muna kami kila tita. Kala tita Vina, nasa baba sila, guys. So, ngayon na lang uli namin sila makikita. Last nakita natin sa kanila last year, no? Hindi sila nakapunta ng ano eh. Oo, hindi sila nakapunta nung birthday. Tapos yung graduation celebration ni Marvin. Gawa ng Father's Day yun. Pupunta daw yung mga anak nila tita sa kanila. Kaya yun, hindi na nakapunta. Tapos, mimit namin sila before kami umalis papuntang Saskatchewan kasi matatagalan na uli bago kami makabisita dito. Dito kami ngayon guys sa food court. Same lang din po tita. Ayan, kasama ko si Tita Vina na order dito sa sushi noodle bar. Paborito ni Marvin. So, nandun sila Marvin siya kasi Tito nag-uusap doon sa likod. Ayun. Ramen yung akin kay Marvin Bento. Bento box. Guys, nire-ready na to yung pang Pasko. Sabi ni Marvin nakakalungkot daw. Hindi pa kami nakapag-picture dyan kasi may Santa Claus doon. Last year, napuno na agad yung reservation doon. Hindi na kami nakaabot. Kaya ayun, sana this year sana kaso lilipat na din namin maabutan. Bebe, kailangan magpapagupit. Friday, sige. Sige, Friday may lakad kami. Guys, meron pala kaming gift na natanggap kay Tita Bina. Tapos may letter dyan. Mamaya open namin pag nasa bahay na. Dito ako, titingnan ko muna dito Suzuki. Si Marvin, pumunta muna ng washroom. Kaya dito muna tayo magtitingin ng lip tint. Kasi yung lip tint ko paubos na. Wala doon atang ganito sa Saskatchewan Ay, nandito pala. Mas pinalaki na pala dito. Wow. So, kailangan na natin ng makeup, guys. May Walmart naman dun, kaya wala namang problema. Ang gusto ko lang yung sa labi. Kasi kung kailangan ko pang kilay, sa Walmart lang ako bibili. Okay. Yan. Yan ang outfit natin. Galing tayong work kasi skincare. No need for skincare kasi meron pa naman ako. Dilim-dilim na ng konti. Ang antok, grabe. Ako din. Gusto ko lang matulog. Ayan guys, bali nanood ako ng Spot Pinoy. Tapos si Bebe, ayan. Nire-ready kasi bukas pipick upin na to. Pasta box yan. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. So ayan, nakakalat na ng bonggang-bonggang kalat. Pero ito, ayan, nakagayak na dito yung mga box. Mamaya kukunin na yan. Tapos itong mga box, meron kaming natanggap na maleta. Maleta ba tawag dito? Galing kala Tita Remy yung may dihila. Dalawa, tig-isa kami ni Marvin kasi hindi na daw gagamitin na tita. Tapos, na-picture na namin tong mga vacuum. Ito kasi hindi na madadala. Vacuum, siya kayo yung TV stand. Itong TV, bibigay lang namin kala Laika kasi bigay lang din namin sa amin. Tapos, yung mga stand. Tapos dito, nakalagay na yung mga iba namin gamit dahil pinicturean ko nga kahapon tong rack na to. Ito, may kukuha na din mamaya. Ang dami, no? Mamaya ayusin namin. Tapos pupunta mamaya sila Kuya Gerson, sila Ate Marisa. Kasi ibibigay namin yung ibang mga gamit na hindi na namin madadala.
Tapos tulad nito, yung mga cornflakes, saka yung mga popcorn, mga pagkain, hindi na namin madadala na din kasi hindi pwede. Bibigay na lang din namin para kay Heaven. Tapos yung mga winter boots, saka winter jacket, bibigay ko kay Ate Marisa. Dahil nga, di ba, pag sa winter, parang wala pa ata sila. Mayroon na ata jacket si ate, pero ewan ko lang winter boots. Sabi ko kasi may bibigay ko, 2 ata tong nandito pa. Ayan, tapos ang bebe ko nandito sa kwarto. And super kalat din. Look, ang kalat. Pasensya na kayo kasi nag-aayos na kami. Dahil ilang araw na lang. So, bilang na lang sa daliri yung araw ng pag-alis namin. Super lapit na. Tapos ang gulo. Gusto na namin maalis na tong box para medyo lumuwag. Malagay na namin yung mga maleta namin dito ni Marvin. Nagluluto. Hindi ako nagluluto. Nagiinit ako. Ito pa yung galing dun sa, ayan, binagoongan ata to. Ito yung galing kala Ate Louie. Nung linggo, nung Sabado pa to. Meron pa nga dun sa ano eh. Yun ang ulam namin. Good for 1 week na yun yung mga take-out namin pagkain. Ito kasi hindi na kain ni Marvin. Kaya sabi niya, init ko daw dahil may pagkain daw sa work kahapon. Parang naka-pizza ba kayo kahapon, be? Ha? Kanin din ba yun? Kala ko pizza. Ayan. Breakfast namin. Tapos, try namin manghiram ng sasakyan mamaya para madala yung ibang mga gamit ng Value Village. Hindi na namin magagamit. Hindi rin kailangan ng iba namin kakilala, kaya, ayun. Tsaka hindi na rin kasi magandang gamitin yung iba. Talagang tiyatsaga lang namin gamitin. Kakaya naman, bibigay namin yung hindi na maganda, diba? Baka mamaya sabihin pa, uy, bibigay mo pa eh, pwede namang itapon mo na lang. Tinatsaga lang namin, kasi ayaw namin bumili ng bago. Ayan, okay na, kakain na muna. Ay, ako magluluto ako ng hotdog, be. Gusto niya kasi itong binagoong. Gusto ko kasi breakfast eh. Sabi ni Marvin, ito na lang daw yung kanya. So, mamaya na lang uli guys. Antok pa ako. Grabe naman yung mata natin. Jern! Hello guys! Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung kumain kami ni Marvin. Tapos nakuha na din yung mga box. Hindi ko nga alam. Pagkatapos ko sa washroom kasi sakit ng tiyan ko pagkatapos namin kumain. Paglabas ko, parang nag-upo lang ako ng madali, tapos biglang pumasok si Marvin, sabi niya, nasa kwarto kasi ako, hindi ko nakita na wala na pala yung box doon sa sala. Sabi niya, be, sama ka? Ha? Sabi niya, sama kang kunin yung sasakyan, kasi nga pupunta kami kala Ate Lea, manghiram kami ng sasakyan guys, para nga madala yung ibang mga gamit. Tsaka, yung ibang binigay sa amin ni Tita Remy, dadali namin sa kanila. Kasi may pagbibigyan din si Tita Remy para hindi namin madala sa Value Village. E di yun. Kinuha na yung box sa bahay. Tapos sabi ko kay Marvin, ba't di mo ako tinawag? Tapos isa lang daw yung kumuha. Tinulungan daw kasi niya pagbuhat pataas. Kasi nga nasa basement kami. Kawawa naman kung mag-isa lang yun magbubuhat. 4 na box yun. Nakuha mo yung phone mo? Ayan, nakuha na ni Marvin yung phone. May bus ba? Pag walang bus, so maglalakad na lang kami pupuntang Warden Station, guys. Oh, kalbo na yung puno. Ayan, kung kita nyo, kalbo na siya. Tapos, ito din. Sa tapat namin, kalbo na din. So, baka pagdating namin dun sa Saskatchewan, kalbo na yung mga puno. Wala na kami maabutan masyado. Pero okay lang. Makikita pa rin naman namin yun next year. Maglalakad tayo. Maglalakad. Maglalakad pala kami guys, wala nang bus. Hindi na ako nakapaglagay ng cream sa mukha kaya medyo dry. May mga namamalat-malat dito. Naglalakad na kami guys. Magpagupit ka na rin kaya mamaya. Oo, may ano. Yan. Para isang para hindi ka na lalabas ng Friday. Sa Friday kasi may lakad ako. Ha? May parking ba doon? Hanap naman tayo, baka naman may libreng parking dun sa papagupitan mo. Ako na mag-drive. Balikan kita. Bukas na pala guys yung yung Halloween. So, yeah. Kaso may kami bukas. Meron tayong dentist. Meron kami appointment bukas. Pero alas 4 naman. Pero depende kung anong oras kami matatapos kasi 2 kami. Tig-2 kami nang gagawin sa ipin namin. Dilaw na siya. Ang ganda. Doon sa may atin, hindi masyadong ganito, no?
Ito, dilaw na dilaw. Yung dati natin tinirhan. Wala na siyang dahon. Ano na? Laglag na nga. Pinakataas mo Baka na. pagdating natin ng Saskatchewan, wala nang dahon yung mga puno Malamig doon. dun eh. Ang lamig. Ang init ngayon. Ang kapal ng jacket ko. Buti nga ito. Biglang init, no? Grabe. Ang init, guys. Ang kapal ng suot ko eh. Si Marvin, oh, tinanggal na niya yung jacket na. Init na, tanggalin ko na to. Grabe. Ba't biglang init? Kahapon naman, lamig-lamig. Umulan pa kahapon. Okay, position po rin gano'n. Ayun na guys, nandito na, nakuha na namin yung sasakyan. Bali, si Kuya pala nag-aabang kasi kanina na parang sabi ko kay Marvin, binasa na tayo. Kasi parang naiba, kasi nawala na yung puno, tapos may design na sa labas na pang Halloween. Tapos nagulat kami nung biglang umano si Kuya, lumabas, sabi, iniintay daw niya kami. Ano yung may tumutunog? Ano yun? Anong meaning nun? Ayan Ay, guys. bawal din pala dito. Bawal dito? Oo. Bawal mag-park. So, saan tayo magpa-park? Walang pagpa-parkan, puro puno lahat eh. Doon naman sa tapat siguro nila. Alis pa kaya sila kuya, no? Ewan ko kung aalis sila. Mamaya pa ang alis ni Kuya eh. Kuya. Ayun, si Kuya. Never. Guys, grabe nahapo ako. Akyat baba ah. Bali, punta muna kami kala Ate Debbie. May dadalhin lang kami. Tapos after nun, di ba nagpa-register kami ng gym? Eh, tatanggalin na namin kasi hindi na magagamit. Yung, ano? Oo? Yung card? Dala mo ba? Alam ko dala. Di ba binigay mo sa akin kanina? Nilagay mo ata dito? Hindi ko alam eh. Ay, gumagana na ulit eh. Gumagana na Sabagin ulit. ako sa community. Tapos pupunta na kami ng Value Village. Tapos mamaya may pagdadalhan kami ng ibang gamit. Yun lang. Tapos summer na naman guys. Ang init. Grabe. Binuksan na lang namin Diretso lang, bintana. Yes, diretso lang. Tapos? Diretso lang. As in diretso lang. Ayun yan. Yeah. Mamaya paliliko pag nandun na tayo sa part ng ano, sa may pa-gym. Nasa ginto. Yes, diretso lang yun. Init, grabe. Ganda dito ah. Ang dami mga puno oh. Dito na kami, bibigay lang namin yung gamit. Tapos gora agad. Ayan na guys, nandito na kami sa Value Village. Yung lapit lang pala ng Value Village kala Ate Debbie, no? 3 minutes drive pero 9 minutes walk. Ayan. 9 minutes walk lang pala eh. 9 minutes walk lang, lapit lang eh. Saan ba dito yung gym? Dito lang din yung gym, di ba? Ay, daan na dun eh. Ay, doon nata yung gym. Oo naman. No frills. Ayun yung gym oh. Ha? Yung gym dun lang. Guys, pila ang sasakyan ng mga nagbibigay. Saan? Ito din pila din ata to eh. Saan mo dadalhin sa loob? Doon na ako sa pila. Saan? Saan ka pipila? Doon na ako. Pwede doon? Oo, umagawan yun. Ay, magpa-park ka. Oo. Park na ata to dun eh. Ay, sige, mag-park ka muna. Dalhin mo na lang yung mga gamit. Sama mo. Samahan kita? Madami ba? Dami yan Oo nga no, dami nga pala. Bumaba si Marvin na lang kasi ano naman kami dito. Nakapila naman kami. Yan. Kasi kaninang haba, tapos umikot kami, nakita namin, nagsialisa na. So, si Marvin na lang. Ayan, nandun na si Marvin sa likod. Ayan. Dito na kami guys. Papakancel ko na yung membership ko. Hindi na kasi magagamit, wala kasi doon. email mo? Yeah, isa lang naman yung ginagamit ko. Guys, okay na, na-cancel na. Bali, kanina nandun kami sa kiosk. Si Marvin yung ayaw pa ng password. Tapos, walang resibong lumabas. Yung pala may resibo daw lalabas yun. So, Matula. pero inano ko na, okay na. Bali, pumasok ako, sabi ko, ha? Yeah, sabi may resibo daw. Tapos, ayun na nga. Bale, sabi ni Marvin, wala naman daw nalabas pero wala pa nakalagay na cancel. Sabi ni Marvin, pumasok daw ako. Kasi sa akin nakapangalan yun, makipag-usap daw ako. Pumasok ako, nakipag-usap ako. Tapos, sabi ko, double check ko lang kung okay na ba yung kung na-cancel ko na kasi walang lumalabas dun sa kiosk. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, so tinap ko yung card. Wala. Itinap ko yung yung member card ko. Tapos sabi niya, okay na naman daw. Pero may babayaran pa ako ng 2 bayad. Okay. Kasi parang for this month ata. Yan. Tapos after nun, wala na daw. Hindi yun, goods na. Yeah, pwede pang magamit kasi parang for this month or next month ata. Kasi parang binibilang nila yung mula nung ako eh.
Ayan, balik na uli kami sa sasakyan ni Marvin. Yeah. Uwi lang kami sa bahay kasi may kukunin kami, bibigyan namin kay Tita Remy. Guys, bali nandito na si Marvin, inakyat niya nakala Tita Remy. Tapos may burger kami, ginawa kami Tita Remy, saka water. Ayan. Nagugutom na rin ako. Hindi na ako nakasama pag-akyat. Sakit ang ulo ko, inaantok talaga ako. Baby, bakit ako inaantok? Anong reason? Malik mo. Ang lakas kasi humili. Okay, alis na kami. May merienda na kami ni Bebe. Gusto kong matulog. Bibisita kami kay Kuya Ador ngayon, guys. Di ba nga? Tayo. Pagkain ka na eh. Pagupit na lang ako. Okay, magpapagupit na lang siya. Tapos yun, sa uli na namin sasakyan. Tapos magsauli, punta kami kay Kuya Ador sa hospital. Yan. Let's go! Dito ka ba nagpapagupit? Ang lapit na pala natin. Hindi ka na-realize. Dito na pala yun. Hindi ka dito. Wala naman nakalagay na bawal mag-park, diba? Ano? Ay, may day parking. Ayun no. Customer daw eh. Customer naman tayo. Doon tayo sa gitna. Anong nakalagay? Doon tayo sa gitna. 2 hours limit lang ang nababasa ko. Yung maliit di ko na mabasa. Ubus na namin guys yung burger. Homemade pala yun. Ang sarap. Homemade ni Tita Remy. Ayan, Canadian Hair Salon. Ano ito? Mushroom? Mga salamin, no? Mga salamin ba yun? Ha? Merong ginugupitan si Kuya? Ayan na, bagong gupit na. Oo. Pag nandun na kami, bibili na kami ng sariling razor. Ako na magugupit sa kanya. Ayan na. Dahil mo pong buhok sa likod. Yeah. Ligo ka pala mamaya. Labas na kami dito, guys. Ayan. Aba, parang malamig na. Lumamig ng konti. Uy, may sasakyan dyan. Ano sa bato? Oo, may mga ano ka sa bato. Buhok. Akin na. Ito, oh. Parang nakadikit. Punta naman kami ng Scarborough Town, guys. May bibilin lang kami doon. Tapos sasauli na namin. Let's go na sa Scarborough Town. Hindi ko pala ito na ano kanina. Init. Na kami sa Scarborough Town, guys. Phone mo. Bebe, phone mo. Dali mo nga. Ano? Bigat-bigat mo. Akin liit lang kaya hindi mabigat. Hindi ko nadalhin yung jacket kasi ano naman eh, okay naman. Pero medyo malamig na ng konti. Malapit lang naman yung lakad namin papunta dito sa sa mall eh. Kaya let's go! Saan tayo? Wow, fresh! Ayan, nandito na kami sa loob. Saan ba? Anong may bibiling ka ba? Wala kang bibilin, ako lang. Ang daming tao ngayon ah. Guys, nandito kami sa Miniso. Tapos kukuha ako nitong isa nito. Betty. Hello! Ano kaya? Ano yung number 6? Number 6 kasi yung binibili ko dito. Binibili ko kasi ito kasi mura, $6.99 lang. Kasi pag yung isa, $12 ata, isa nang mahal. Kaya yan na lang, sa mura na lang tayo. Guys, nakabili na ako. Tapos nag-blush on ako dun. Ang ganda nung blush on dun. Tapos ayan, nilagay ko dito yung resibo para alam namin kung magkano pa yun natin. Saan ka galing? Ayan, bebe. Washroom. Ha? Hindi naman ako online. Oh. Bali nasa $12 may get. Balance. May nakalagay kung magkano pa yung balance. $20 ata naman ito, di ba? 25. Oh, lahat pala dinalawa ko, no? 25 pala yan. Kala ko 20 eh. Sige, okay lang. Ayan guys, lalabas na uli kami ni Marvin. Yun lang naman yung binili ko, yung lipstick. Kasi walang Miniso doon. Pero baka pwede namang online. Order ako ng online ng Miniso. Ganun lang gagawin ko kapag naubusan na ako ng lipstick ko, saka yung pang makeup. Kasi aayos-ayos na uli ako. Wow! Yan, kapag yung work ko ay sa hospitality, kailangan nakaayos tayo. Para naman maaliwalas tayong tingnan. Kasi di ba nga sa factory ako nagtatrabaho, hindi naman required doon ng mag-ayos-ayos. Hindi naman sa hindi required, ano ba yun? Hindi mag-makeup. Kasi wala namang makakita sa'yo kami-kami lang nandun.
Yan, madilim na dito kaya maya ko na lang ituloy pag nakasakay na kami. Ang sarap sa ano ngayon, pakiramdam yung weather be. Yung sakto lang yung lamig. No. Ayan. Taray! Ganda ng lipstick ko. Ayan. Gas na si Marvin. Ayan. Sabi ni Marvin mas sabi niya mura daw yung gasolina, 147 ata. Tapos sabi niya pero mas mura sa sa Saskatchewan yung gas. Oh, talaga. Okay. Kala mo may sasakyan na pagdating dun eh. Wala nga. Guys, nasa uli na namin yung sasakyan. 902. Diyan tayo sakay. Papuntang Warden Station. Tapos diretso naman kami ng hospital para bisitahin si Kuya Ador. Malamig na kaya nag-jacket na kami ni Marvin. Guys, nandito na kami sa bahay. Okay na, nakapag-vacuum na si Marvin. Ayan, vacuum. Tapos, ayan, ito na lang. Iba din, papamigay. Tapos, konti nabawasan na. Tapos, to, konti na lang din. Pero yung kwarto, madami pa. Tapos, starting tomorrow, kukunin na yung mga ibinebenta namin. Tapos, papunta ngayon sila Kuya Gerson dito para ibigay namin yung ibang mga winter jacket, winter boots para kay Ate Marisa. So, on the way na sila. Mamaya ko nalang i-chika sa inyo yung pagganap namin kanina kay Kuya Ador. Kung naaalala nyo si Kuya Ador, siya talaga naging parang lolo ko talaga dito. Hindi ako naka-experience ng lolo kasi 3 years old pa lang ako noon nung namatay yung lolo ko. Tapos yung sa side ng papa ko, maaga din siyang namatay. Kaya nawala, kaya yun, wala akong experience. Next, parang naramdaman ko yung pagkaroon ng lolo kay Kuya Ador talaga. Apo yung touring niya sa akin, kasi di ba magkasama kami sa work, guys. So, binisita namin siya sa hospital kasi nasa hospital lang siya. Malapit lang naman dito yung hospital na pinag-i-stayan niya, kaya yun, nakapunta kami. So, mamaya ko na nag-chichika, guys. Nagsaing ako, tapos nagpapakulo ako ng ribs. Para kahit pa paano pagdating nila ate may mabigay naman kami pagkain. Kasi late na rin kami nakauwi. Anong oras na din, guys. So, ayan. Later na lang tayo mag-chika-chikahan. Ang dami na naming box na pinadala. Tapos, may mga dinala pa kami sa Value Village. Tapos, mayroon pa rin. Ang dami pa rin. No. Kotse lang ba yung mo? Binok mo? Kotse yung binok mo? Baka naman pwede dun sa harap. Bye-bye, Heaven. See you next year. Next year? Next year? Depende. Sure. Di pa sure. Kapag may budget, pag medyo okay na, makapagbakasyon. Bye, guys! Guys, kaalis lang nila Kuya Gerson. Bale, pinaano na. Pinag-Uber na namin kasi super dami. Dami ng bags yun. Akala ko ang dami na namin nadala sa Value Village. Tapos ang dami din namin pagkain kasi. Box. Ayun, ang mga pinamigay pala namin yung mga pagkain, mga ingredients. Yung mga toyo, ano pa ba? Basta may isang sakong bigas din kasi meron pa kaming konti. Isang buo talaga, 8 kilos pa ata yun. Diba napakita ko naman ang dami. Yun. Tapos itong electric pan, bibigay din namin sa kanila. Pero sa na lang, mismong pag-alis na namin. So, gagamitin pa, mainit? Yeah, gagamitin pa namin, mainit pa. Tapos, ayan, sobrang konti na lang. Tapos may iba pa pala kaming itatapon. Mga parang hindi na talaga magagamit. Yan. Kasi yung mga bigay din sa amin last year, hindi rin namin mga pinagtatapon dahil nga baka magamit pa nga namin dito. Nagamit naman namin, kaso gamit na, nakakaya naman kung ibibigay pa natin gamit na, diba? Kaya ayun, ano na lang namin, tatapon na lang yung iba, tapos yung iba na medyo konting pwede pang magamit. Like yung mga keyboard, ano na siya? Keyboard, wala na. Tapos, ayan, diba galing nga kami kay Kuya Ador sa hospital, binisita namin dahil ang tagal na rin. Kailan natin ulit nakita si Kuya Ador? Nung naglipat pa ata tayo. Oo, yun, last year. So, February pa, guys. Hindi kasi tagal matuloy. Na, no? Yes, February hindi pa. Hindi tayo napagkita dahil yung kinamama. Kasi dumating na sila ng May. Tapos, dapat makipag-meet kami. Tapos nagtawag siya sa amin. Sabi ni Kuya Ador, hindi pa daw siya kaya niyang makipagkita dahil nga nagpapa-hospital nga siya. Pabalik-balik daw siya sa hospital. Edi sabi namin, kapag okay na, saka kami makipagkita, ganyan. Hanggang sa yun, tawag-tawag na lang hanggang sa nasabi na namin kay Kuya Ador na lilipat kami. Tapos sabi niya,
gusto daw niya kami makita bago kami lumipat. Tapos ang nangyari nga, last week na dala siya sa hospital, ilang araw siya sa St. Michael, tapos nalipat siya sa ibang hospital para magpa-therapy. So, halos 1 week siya mag-stay doon. Binisita namin si Kuya Ador. Sabi ko, kasi naano daw siya talagang naduling daw si Kuya Ador, parang mini-stroke ba tawag doon? Parang yung slight na stroke. Pero bumalik na daw kahit pa paano. Kaya Hindi sabi na namin ko, sabihin yung ibang details. Basta gano'n nangyari. okay. Bumalik na daw. Back to normal na naman daw siya. Tapos sabi ko, Kuya Ador ha, balitaan mo kami, ganto ganyan. Tapos, ayun, tumawag yung misis ni Kuya Ador, nakipag-usap din kami kasi nakakwento nga ni Kuya Ador, nalilipat nga kami, ayun. Kasi mayroon din silang mga student din na naupa sa baba, mga babae daw yun. Tapos may isa daw na lumipat na rin sa Saskatchewan na nagtatrabaho sa hospital. Yeah, nagtatrabaho nga daw dito sa hospital. Kaso hindi nga daw siya ma-apply ng PR kaya lumipat sa Saskatchewan. Lumipat na? Sabi nga ni Kuya Ador kanina. Hindi ko naintindihan. Lumipat na kasi 4 yung international student nila na umuupa, yung isa umalis na daw for PR nga daw. Ayun. Tapos, magbe-birthday pa naman si Kuya. Kasi sabi ko, alam ko, birthday ni Kuya Ador, first week ng November. Hindi ko tanda yung exact na araw. Kaya sabi ko kay Kuya Ador, Nina, Kuya Ador, di ba po birthday niyo November? Tapos sabi niya, oo, next week. Ay, ang alis namin. 3. Tapos birthday ni Kuya Ador, 5. Sabi ko, na si Kuya Ador, 71, guys. Yun. So, ipopost ko na lang dun sa Facebook page namin yung picture namin kanina kasama si Kuya Ador. Yan, nagpicture-picture lang kami kasi sabi nga ni Kuya Ador, remembrance daw, ganto ganyan. Oh, picture tayo, send mo sa akin yun ha. Sabi mo na ko, ba? Hindi pa. I-message ko na lang isa-send kasi nakaipo naman si Kuya. Tapos, ako kasi laging tinatawagan ni Kuya Ador. Minsan, pag tumatawag siya, nasa trabaho ako. Sabi, nasa trabaho ka, sige, tatawag na lang ulit. Tapos, ayun. Tapos sabi ko, last time kasi hiningi yung number ni Marvin. Si Kuya Ador, hindi na kasi daw siya masanay nung mag-save ng number. Parang sumasagot lang siya, tapos wala na rin, hindi na din niya kaya mag-text daw. Tapos, ayun, sabi ko kay Marvin, save mo na yung ano mo, kasi pag minsan hindi ako matawagin ni Kuya Ador, nasa trabaho ko, pwede kang tawagan para na nakakapag-update. Sabi ko, Kuya Ador, update mo kami kung ano nang balita sa'yo, ha, ganyan. Kasi nahihiya ako minsan tumawag kay Kuya Ador. Tapos sabi niya, kamaya, ganyan. So, kasi para talagang nagkalolo dahil kay Kuya Ador talaga, guys. Sobrang bait. Alam ni Marvin yan kasi pag bumibisita yan si Kuya Ador dun sa dati namin bahay kasi malapit lang yung bahay niyo doon. Kaya ayan, bibisita minsan. Sabi, kamusta na kayo? Talagang nakikipagkwentuhan siya sa amin. Tapos, kapag, yun nga, alam nyo ba, sabi niya, pag may kailangan kayo, ganto ganyan, nandito lang ako, sabi niya, huwag kayong mahiya. Kahit na financially na-offer niya, sabi ko, Kuya Ador, hindi naman kailangan kasi nagtatrabaho naman ako, naiipon naman namin yung tuition ni Marvin, kaya wala naman kaming masyadong iniisip. Yung iisipin lang talaga namin yung status namin, sabi ko kay Kuya Ador. Pera lang, madali naman pera eh. Kasi nagtatrabaho naman kami ni Marvin, kaya naman namin yung mga expenses namin. Tapos ayun, nakakaano lang kung kailan naman saka kami aalis, di na namin masyadong makikita si Kuya Ador. Pero sana maging okay si Kuya Ador, pag-pray namin yan. Maging okay yung niya kasi may mga operation na gagawin sa kanya. This year ba? Next year? Mga operahan daw siya. Parang next year ata. Next year. Sana po isama nyo din po si Kuya Ador sa mga prayers nyo po. Kasi kailangan talaga ni Kuya Ador yan. Kami din, pray din. Sabi ko, Kuya Ador, halakasan mo kasi magbabakasyon pa kami dito. Magkikita pa tayo. Ginagano namin ni Marvin kanina. Tapos yan. Ayun. Sana maging okay lahat ang resulta kay Kuya Ador. So, ayun. Siguro dito na lang namin tatapusin yung vlog namin ni Marvin ngayong araw dahil ang dami naming ganap ngayong araw. Dami namin pinunta. Nakita nyo naman sa vlog. Wala pa pala tayong ligo. Uy, go lang. Uy, ang kapal mo Naligo ako. Naligo naman kami kagabi, guys, bago matulog. So, pagkagising namin, nag-ayos-ayos na nga kami, nagluto, kumain. Tapos, kanina, binigyan kami ng burger ni Tita Remy. Kaya busog na kami. Sarap, homemade. Yes, homemade pala yung Tita Remy, sarap. Akala ko nga Costco eh. Oo nga, di ba may mga binibigay na patty, yung sarap homemade. chicken patty yun, no? Yung parang fried na ganon.
Sabi ko pa naman kay Marvin, gusto kong mag-try ng gano'n. Tapos kay Tita Remy namin na-try homemade. Nag-message tita, ang sarap. Hindi na kasi ako nakasama pag-akit kasi ang sakit nga ng ulo ko, naantok. Kaya na nga, pauwi kami. Tulog na ako, no. Tulog na ako sa kasi sabi ko, anong reason bakit ako hindi nakatulog ng maayos? Nagihilik. Siya. So, ayun na guys. Magpapaalam na kami dahil 9:21 na. Manood lang kami ng movie. Tapos nagpiprito lang ako. After nun, tutulog na kami dahil may pasok kami 4:30 bukas. So, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel namin. At ilang araw na lang, nasa Saskatchewan na kami. May bagong journey na po kami. Thank you sa pagsuporta sa amin palagi. Bye!